there is some sort of paglilihis, no? Kasi kung titingnan mo, Admar, no, Paul, at mga kababayan, no? Ilang beses na bang pinangalanan si Martin Romualdez? Si Saldico pinangalanan pero ayun, nakalabas, no? Ilang beses na na-implicate ang pangalan ni Martin Romualdez, no? Pero hanggang ngayon, no, pinatawag lang siya sa ICI as a resource person, quote unquote, and was even suggesting that he be a state witness. Ano ba naman yung siya yung punot dulo ng kasakiman na ito dahil siya ang Speaker of the House in the 19th Congress. So, yun talaga dapat, no? At again, nililihis din because the ultimate man responsible for this, Admar, kahit anong sabihin ng mga tao dyan, si Bongbong Marcos talaga ang ultimately responsible for all of this. The buck stops with him. Siya yung nag-propose ng budget niya, yung National Expenditure Program. Tinrabaho ng mga kongresista. Alam natin na medyo matagal na rin nung magkaroon po ng investigasyon, huling investigasyon. Siguro mga month na ba? Isang buwan na ba o mahigit? O more or less, isang buwan na pong walang pagdinig. Diyan po sa Senado, kaugnay nga po dito sa maanumalyang flood control projects. Pero meron tayong naririnig, isa doon is pagbabalik ni Senador Ping Lacson. Isa pa sa ating mga narinig, possible na maliban doon sa is bubuksan na rin yung farm to market road. Unang-una, anong nakikita nyo po ba rito? Bakit medyo tumagal? Anong basa nyo po dito? At may kaugnayan din po ba ito sa mga pangyayari ngayon? Pagkakaluklok sa ombudsman, bagong ombudsman, tapos yung ombudsman nagbigay ng mga pahayag against dito kay Senador Villanueva, against kay VP Sara Duterte, pagbuklat muli ng ng issue doon sa Formally at sa marami pa. Nakikita nyo ba na may kaugnayan ang lahat, Ginong Ibi? Actually, no, yes, may kaugnayan yan lahat sila, no, Paul and Admart, mga kababayan. But unang-una, kaya medyo natagalan sila, no? Ang hinala ko diyan, talagang na-overwhelmed lahat ng mga nag-iimbestiga ngayon, no? Even yung bagong secretary ng DPWH, si Secretary Vince Dizon, ay ilang beses nang sinabi niya na talagang very overwhelming at makikita mo nga na ang kaibahan ng kanyang itsura before he was appointed as DPWH Secretary hanggang ngayon na ilang linggo pa lang siya at yan naman ay kinumpirma na rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at yun na nga, pinangalanan nga ni Mayor Magalong ang the names that must be mentioned na mention na nga ni Chis Escudero, yun kay Martin Romualdez at Zaldico. Maliban dyan, yung ICI ay talagang natulala sila and they do not know where to start and where to even begin, Admar and Paul. Sabi na nga ni dating DPWH Secretary Babe Singson at ni Justice Reyes, talagang the scale and the magnitude of the corruption, the systematic corruption is just unbelievable, no? And again, I may have to say this, the flood control anomaly is just the tip of the iceberg dyan sa DPWH, no? You have, kanina nga na-mention mo yung farm to market roads na anomalya din. Yan talagang maanomalya yan, yo. Kasi yung opening of farm to market roads sa Admar and Paul, no, kung hindi nalalaman natin ng ating mga kababayan, isa din yan. Katulad din yan ng rock netting at silting, no, or desilting. Kasi nga nagko-compute ka lang kung ilang cubic meters ang bubuwagin mo sa isang bundok para ma-open yung isang farm to market road or even a provincial road. Halimbawa, i-estimahin nila ng 100,000 cubic meters when in actuality, when in reality, kalahati lang, 50,000 cubic meters lang pala ang amount of lupa na tatanggalin mo to open the road. Yan talaga, dyan katulad din ng rock netting, no? At katulad din ng desilting.
na yung nililinis yung mga ilog from silt and mud. Hindi mo yan ma-quantify talaga kasi halimbawa, yung 1 kilometro ng riverbed, paano mo yan sasabihin na 100 metric or cubic meters of mud or silt ang kukunin mo dyan? Ganon din yan. Nandyan din yung corruption dyan. Again, they are probably overwhelmed by the massive corruption and the scale and magnitude and the people involved. Admar and Paul, no, kasi ang involved diyan hindi lang isa, dalawa, tatlo, hindi lang kung ilan diyan sa DPWH. Lahat ng mga opisyal ng gobyerno, no, na kasama doon sa project proposal, project approval, release of the budget, implementation, validation, audit, and even permissions from the local government units, lahat yan involved, Admar and NJ. Opo. Paul. Sir EB, nabanggit nyo nga maraming mga involved. At nakikita nyo rin po ba na ang dahilan kung bakit natatagalan ito is sa dami ng involved at itong mga involved na ito ba ay mga high personality? Kaya mabagal or ang napapansin, merong mga paglilihis. Kaya ganito na lang yung sitwasyon. At nakikita nyo po ba na kung kukonti at hindi mga matataas na opisyal ang involved, kakayanin talaga ito kung gagamitin lang ng tama, kakayanin ba ng gobyerno sa kanyang mga kapangyarihan na mag-imbestiga lahat ng kanyang mga powers para meron agad matumbok kung sino ang salarin, Sir EB? Again, no, there is some sort of paglilihis, no? Kasi kung titingnan mo, Admar, no, Paul, at mga kababayan, no, ilang beses na bang pinangalanan si Martin Romualdez? Si Saldico pinangalanan pero ayun, nakalabas, no? Ilang beses na na-implicate ang pangalan ni Martin Romualdez, no? Pero hanggang ngayon, no, pinatawag lang siya sa ICI as a resource person, quote unquote, and was even suggesting that he be a state witness. Ano ba naman yung siya yung punot dulo ng kasakiman na ito dahil siya ang Speaker of the House in the 19th Congress. So, yun talaga dapat, no? At again, nililihis din because the ultimate man responsible for this, Admar, kahit anong sabihin ng mga tao dyan, si Bongbong Marcos talaga ang ultimately responsible for all of this. The buck stops with him. Siya yung nag-propose ng budget niya, yung National Expenditure Program. Tinrabaho ng mga kongresista. Nagpulong ang dalawang chambers, no, sa Bicameral Conference Committee. And then, ang hindi napapansin, at ito'y dapat ipatawag din sa ICI, unbeknownst to many, there is a shady office in Malacanang. Ang tawag dyan, ewan ko kung ganito pa ba rin yung pangalan dyan, ang tawag dyan is the Presidential Legislative Liaison Office, PLLO. I don't know kung ano ng pangalan dyan. Directly under the Office of the President, sila ang nagtatrabaho, no? Ang trabaho sana nila is parang compressed version of the LEDAC, no, yung Legislative Executive Development Advisory Council of some sort, no. Sila yung liaison niyan from the Office of the President doon sa chambers, no, doon sa ating mga mambabatas. Kasi alam naman natin, meron talaga yung quid pro quo I scratch your back, you scratch mine. So sabihin na, okay, wag mong i-veto to, Mr. President, pero okay, susuportahan ka namin dito, hindi namin tatanggalan dyan. Yan eh. So, I doubt kung hindi alam ni Bongbong Marcos ang mga nangyayari dyan. And precisely also because first cousin niya si Martin Romualdez. So talagang nililihis, no, at pilit na pinawalang sala itong si Bongbong Marcos, Admar. At sa mga nagaganap na ito nga ngayon, the courts will be overwhelmed, no? Hindi yan. Tingnan mo yung PDAF cases, 11 years, no, before magka-desisyon ang Sandigan Bayan. I think dapat meron itong special court I don't know how the mechanism would work. Kasi nga yung ICI kulang yan sa ngipin
Kaya nga nag-present sila na dapat it should be legislated. Kasi you cannot convict or conduct a thorough and in-depth investigation pag walang hindi nakaangkla sa isang batas ang mandato ng isang ahensya, in this case the ICI, Admar. So I think the courts will be overwhelmed. Dapat madaliin na nila ang pagsampa ng mga kaso. At least may nasampahan na, no? Para kumbaga to follow na yung mga and going back to the contractors. We are only concentrated on the Discayas and a few others. Pero 15 yung mga contractors na involved dyan. In fact, yung QM Builders na number 3 or 4 ay hindi na natin magilap, hindi na natin naririnig yung pangalan ng Alan Quirante. Again, Admar and Paul, no, this is not just a circus that's going on now. It's like chaos, no, all over. Andyan na yung DPWH na nasunog, which now NBI is suggesting na there's also a possibility of arson. Sinasabi nila, Bureau of Statistics and Standards lang yung nasunog. Pero ang hindi nila sinabi, opisina yon ng DPWH Region 4B ata yon, at nandun yung mga dokumento ng mga flood control project sa Mindoro kung saan pinuntahan at na-expose rin ng gobernador doon, Admar and Paul. Oo, marami yung mga impormasyong nabanggit. Pero balikan ko lang muna itong sa ICC, no? Merong suggestion dito, ICI pala, meron ng suggestion dito si Senador Alan Peter Cayetano para lubusan talaga kasi nandun pa rin yung agam-agam, skeptic doon sa pagiging independent ng Independent Commission. At isa sa kanyang mga suggestion, dapat daw maglagay ng religious leader, magsama ng oposisyon para maging tunay na independent. Anong nakikita niyo po rito? Well, tama, I agree, no? Magsama ng religious leaders, no? But more than the religious leaders and the civil society groups, no? Dapat meron ding mga academics, no? Meron ding mga technocrats. Kasi importante 'yan. Meron din dapat mga forensic accountants, no? At mga forensic auditors, because the only way na matrace mo kung talaga bang merong corruption na nangyayari. Kung ghost project naman talaga makikita mo kasi hindi mo nakikita. Di ba makikita mo talaga na ghost yan kasi wala kang nakikita. Pero yung mga substandards na projects, no, kailangan yan ng mga technical audits, no, who are well versed in engineering language and engineering specifications. You must also have forensic accountants that are well versed in numbers and tracing the paper trail. Talagang malaking trabaho yan, Admar, no? At dapat pagtuunan talaga nilang pansin yan. Again, let's go back to the proposal na yun na nga, dapat may backup na batas itong ICI. Gaano ba katagal tayo maghihintay, Admar? Kailangan pa ng batas. It have to go through the normal legislative mill, first, second, third reading, committee deliberations, kailan yan? So, ang mga tao are already restless. Because almost every day, in fact every day, meron tayong nakikitang mga panibagong revelasyon. First, it was flood control. Next is the farm to market roads. There are articles that I've read, although not validated yet, of ghost projects, not by the military but inside military camps and installations, who are again funded by legislators. In fact, one example is in Cebu, Admar, no? Yung naval base dito sa Lapu-Lapu City, Rafael Ramos Naval Station, merong missile storage facility na binalandra pa ni Congresswoman Cindy Chan, na mayor na ngayon, na was funded through her itong missile storage facility. Can you imagine a missile storage facility in the island of Mactan? Come on.